Si Ruggero de Flor, kilala sa English bilang Roger de Flor, ay ang pinakamapanganib na uri ng tao sa medieval na mundo, isang henyo sa digmaan na walang bansa, walang pumipigil, at isang hukbo na sumusunod lang sa bayad at takot. Nagsimula siya sa paligid ng Knights Templar, tapos napunta sa mas magulong negosyo ng mga barko, kita, at survival sa bumabagsak na Crusader East. Pagdating ng maagang 1300s, pinamunuan niya ang matitigas na Catalan at Aragonese fighters, mga Almogavar, mga veterano ng brutal na digmaan sa hangganan, sa isa sa mga pinakakakaibang employer-employee relationships sa kasaysayan. Desperado ang Byzantine Empire. Ang pressure ng mga Turko sa Asia Minor ay unti-unting sumisira sa mga lungsod at teritoryo, at kailangan ni Emperor Andronicus II ng mga sundalo na mabilis kumilos at malakas lumaban. Kaya noong 1303, inupahan niya si Roger at ang Catalan Company. Sa simula, gumana ito. Agresibong lumaban ang company, naibalik ang momentum at nagmukhang buhay ulit ang Byzantium. At yun ang problema. Ang mga tagumpay ay nagpataas sa presyo ni Roger, at pati na rin sa kanyang ambisyon. Humingi siya ng mga titulo, pera, impluensya, hanggang sa makatanggap siya ng pambihirang karangalan para sa isang dayuhang mersenaryo, kasama na ang pinakamataas na ranggo at pagpapakasal sa Imperial Circle. Sa Constantinople, may ilan na nakita siyang parang espada ng imperyo. Ang iba naman ay nakita siyang parang isang darating na tirano. Samantala, ang reputasyon ng company ay sumira sa alyansa. Ang mga taong ito ay nabubuhay sa pagnanakaw kasing dami ng suweldo. Nagdusa ang mga lokal na populasyon. Kinatakutan sila ng mga Byzantine commander. Naging lason ang politika sa korte. Kung mananatiling makapangyarihan si Roger, baka palitan niya ang mga taong dapat kumontrol sa kanya. Kaya pinili ng Byzantium ang pinakamatandang solusyon sa isang hindi makontrol na contractor, tanggalin ang boss. Noong 1305, inimbitahan si Roger sa Adrianople sa ilalim ng anyo ng karangalan, tapos pinatay sa isang bangkete, pinatay ng mga guwardiya at kalabang puwersa na kumikilos na may imperial approval, o kahit papaano ay imperial tolerance. Pero ang pagpatay kay Roger ay hindi nagtapos sa banta. Ito ay nagpasabog nito. Hindi umatras ang Catalan Company. Naglunsad ito ng kampanya ng paghihiganti na sobrang lupit na ang pagliligtas sa Byzantium ay naging pagpaparusa sa Byzantium. Nag-hire ang imperyo ng sandata, at pagkatapos ay natutunan kung ano ang mangyayari kapag ang isang sandata ay nagpasya na may sarili itong isip.